o National Aeronautics and Space Administration ay ito ang pinakamalaking sangay ng federal government ng United States of America patungkol sa mga scientific research, astronomy at marami pang iba. At kung ating mapapansin, ang United States of America, ang NASA at ang United Nations ay nagkakaisa sa isang layunin. Ito ay para kontrolin ang buong mundo. At ngayong 2023, ito na ang panahon para isakatuparan nila ang kanilang madilim na plano sa buong mundo. Ito ay para linlangin ang lahat ng tao sa kanilang gagawin. Ito ay isang conspiracy theory. Ang theory na ito ay tinatawag na Project Bluebeam. Ang Project Bluebeam na isang conspiracy theory ay nagmula sa isang tao na ang pangalan niya ay Serge Monast. Ang theory na ito ay pinablish niya noong 1994. Binabanggit niya dito ang isang manifesto na kung saan isang paglilinlang ang gagawin ng NASA na gigimbal sa buong daigdig. Mula noong 1994, binabanggit sa theory na ito na matagal nang pinaghahandaan ng NASA ang proyektong ito. Hindi lamang 5 taon, 6 na taon o 7 taon, kundi napakatagal na panahon na ito'y pinagplanuhan. Dekadang mga taon na ang mga nagdaan para lang maging perpekto ang proyektong ito. Ayon kay Monast, ang Project Bluebeam ay may 4 na stages. Ito ang 4 phases ng proyekto na matagal nang pinaghahandaan ng NASA at ng United Nations. Ito ay para ipasok ang isang bagong relihiyon at upang makontrol ang buong mundo. Ito raw ang pubuwag sa lahat ng mga relihiyon na nag-i-exist sa panahon natin ngayon. Oo mga kaibigan, lahat ng mga relihiyon ay bibitawan dahil sa isang malaking pasabog ng NASA at United Nations. At ito ay sa pagpeperpekto ng kanilang project na tinatawag na Project Hologram. Dito ay dadayain nila ang pangalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. At syempre, kung makikita ito ng mga tao sa kalawakan, ay mamamangha ang lahat ng mga tao at maniniwala sila na tila baga parating na ang ating Panginoong Hesus. Dito'y iproproject ng NASA sa pamagitan ng napakalaking hologram ang imahe ng ating Panginoong Hesus sa kalangitan. At kung mangyayari ito, ay malamang sa malamang, ito na ang sasambahin ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Dahil kung iyong mapapansin, mapahunis man ang imahe ng isang tao sa saging o kaya naman sa kandila, na naniniwala sila ito ay hugis ng ating Panginoong Hesus, ay sinasamba na ito ng mga tao. Ito pa kayang napakalaking hologram na makikita ng tao sa kalangitan ay talaga namang malamang sa malamang ay sasambahin nila ito. Ito ang kasabihan na to see is to believe. Pag nakita ito ng maraming tao, marami ang tatalikod sa kanilang mga pananampalataya at sasambahin ang bagong Diyos na magiging hudyat ng New World Religion. At dito napapasok ang pagkokontrol sa mga tao. Dahil kung ating mapapansin, ang kultura ng bawat nasyon at bansa sa buong mundo ay bounded sa kanilang mga pananampalataya. Meron tayong iba't ibang klase ng pananampalataya at ang pinakalayunin ng United Nations at ng Europa at Vatican ay ipagkaisa ang lahat ng relihiyon sa buong mundo. Kaya naman noong last nating content ay naibahagi natin ang naipatayong Abrahamic House na kung saan sa iisang lugar sa bansang Israel ay nandito ang 3 malalaking mga buildings na ipinatayo sa isang lugar, ang building ng Judaism, ang building ng Christianity at ang building ng Islam. At nagkakaroon din ng napakaraming unity of religions mula pa noong 2011. Ngunit ito raw ang pinakamalaking proyekto ng NASA, United Nations, United States at ng Vatican. Ito ang paglilinlang sa mga tao na darating na ang ating Panginoong Hesus. At ika pa sa theory na ito, magpapanggit daw ng utos ang false Christ na ito upang magkaroon ng isang bagong utos na magiging standard sa buong mundo. At binabanggit sa banal na kasulatan, ang utos na ito ay sasalungat sa 10 utos ng ating Panginoon. Kaya naman, kung hindi natin alam ito, ay ninanais ng ating Panginoon na ilagay natin sa ating isip at puso ang kanyang utos upang hindi tayo malinlang sa sasabihin ng impostor na Kristo na darating sa kapanahunan natin ngayon. Dahil kung ating matatandaan,
maging ang Diablo na si Satanas ay kaya niyang linlangin ang mga tao na magpapanggap siya bilang isang anghel ng ating Panginoong Diyos at ipapakita niya ang mga nakakamangha mga bagay. Ngunit ang tanong ay, paano natin malalaman na siya ang totoong Kristo? Binabanggit sa Mateo 24 verse 4 onwards, makikita natin dito. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. At ito pa ang kanyang sabi, kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami, kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagbaon ako nang sabihin ito upang kayo makapaghanda. Kaibigan, tunay nga na binabanggit ng ating Panginoong Hesus na ito ay isang babala para sa atin. Ito pa ang banggit sa banal na kasulatan sa Mateo 24 onwards, kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. At ito ang banggit ng ating Panginoong Hesus, mga kaibigan, kung paano siya darating. Ito ang pagdating ng tunay na Kristo. Sa verse 28 ng Mateo 24, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran, kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buitre. Makikita natin dito at mapapansin natin, mga kaibigan, na ang ating Panginoong Hesus ay darating na may makikita kang kidlat mula sa silangan hanggang kanluran. At binabanggit niya pa dito, Revelations 1 verse 7, narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng nangasiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Pangalawang pangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, makikita siya ng lahat ng mga mata, kahit na ang mga bulag ay makikita ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ngunit pag may dumating na tila baga ang ating Panginoong Hesus ito at ang mga bulag ay hindi nila ito nakita, hindi totoo na ang ating Panginoong Hesus ang dumating, kundi ito ay isang impostor. At binabanggit din sa pangalawang Tesalonica 4 verse 16 and 17, ang ating Panginoon, pag siya ay dumating, ay mabubuhay ang mga namatay kay Kristo. Kaya naman, pag may dumating na impostor at pumunta ka sa sementeryo at hindi pa nabuhay ang mga namatay, ay hindi tunay ang dumating na Kristo. Dahil ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, mabubuhay muli ang mga namatay kay Kristo. Tunay nga na tayo ay nasa huling mga kapanahunan na, at ang mga leaders ng buong mundo, ang mga matatalino, ay gumagawa ng kaparaanan upang linlangin ang mga tao. Ito ay dahil din sa impluensya ni Satanas, dahil gusto niya na kontrolin ang buong mundo at tayo ay dalhin sa kapahamakan sa impyerno, dahil alam ni Satanas na siya ay malapit na sa paghuhukom sa impyerno. Kaya naman siya ay nandadamay ng mga tao na sumama sa kanya. Ngunit ang ating Panginoon, nais niya na tayo ay magpasakop sa kanya. At naway gawin natin ito ng mabilis, sapagkat baka hulin ang lahat. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tulungan po kami na maintindihan ang iyong banal na salita at makita ang katotohanan, upang kami po ay hindi malinlang, at gabayan po kami patungo sa langit na bayan at patungo sa katotohanan na walang iba kundi ang aming Panginoon Hesus. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sa pangalan ni Jesus. Amen.